Ito muna. Pakinggan natin ang sinabi muna. Ito muna. Yung sinabi muna ng ating PNP chief. Kayo na hong bahalang humusga. Pero kukontrahin ho natin yan. Ha, bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yan, ha? Kasi mismong si Cheese Escudero ang kumontra sa sarili niya. Ito, panoorin nyo, ha? Hindi, walang biro. Sabi ko nga, ako, hindi naman po tayo katulad nila na abogado, pero pagdating po sa IQ, sa common sense, kahit ordinaryong Pilipino mauunawaan ang sinasabi natin, at dahil sigurado ako kahit ordinaryong Pilipino, yun din ang konklusyon. Panoorin po natin, ha? Pasok. Let's get very direct on this, sir. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. 60% mas mababa. Yan ang sinasabi niya. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%? More From what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to... Halta na basa nung nagtatanong yung script, ha? From what year to what year? Darating tayo dyan. Easy lang. Halatang alam yung tanong. Ito, ha? 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon. Kasi there's no comparison, eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin, eh. 83,000 daw nung panahon ngayon. At nung same period din, sabihin July to 2016 to July to 2018 ay 217. Yan yung comparison nila. Yung sa taas kay Marcos, yung sa baba kay Duterte. So mas mas mataas nung panahon nung kay Duterte, 60%, 62%. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit... Okay, sige. Mga gumagamit ng drugs, hindi addict. Hindi nila gustong maging addict. Ano kaya ang gusto nila? Ba't sila nag-drugs? Hindi, medyo na, pasensya na po, sir, ha? Pasensya na, PNP chief, ha? Medyo naguluhan ako dun, eh. Hindi sila addict, pero gumagamit sila ng drugs. Ano sila, manyak? Ikaw talaga. Hindi, kasi... Kaya sila addict dahil estapador sila. Tuloy. Ng drugs sa mga tao natin, especially yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdag ka. Remember? Okay. Ayun pala ang punto niya. Nag-addict sila hindi dahil gusto nila silang mag-addict. Meron ba tayong subscriber dyan na addict? Pangit ng tanong ko, pambirang buhay. May subscriber ba tayo dyan, addict? Sige na, yung mga balita ko, marami daw na nanonood kahit yung mga nasa kanto, eh. Meron ba tayo subscriber dyan na addict? Pakisulat nga ho dyan, ba't ho kayo nag-a-addict? Pangit ng tanong, inamin, eh. Nag-a-addict ako kasi ganito. Hindi, kasi sinasabi ni PNP chief, ako naman kasi I'm willing to learn. I'm willing to learn na if this is true or not. So, tanungin na lang natin yung mga addict. Sa mga addict, nag-a-addict ba kayo dahil ayaw nyo maging addict o nag-a-addict kayo dahil gusto nyo maging addict? Nag-a-addict ba kayo dahil sa ibang rason? Dahil gusto nyong maging mainit ang katawan? Di ba dapat Viagra iniinom? Hindi hindi sumisingot? Hindi ko alam, pasensya na. Never po kasi ako talagang gumamit yan, eh. Gumadalas ako sipunin. Medyo may allergy tayo, pero hindi po talaga ako gumagamit yan. So hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nag-a-addict yung iba. Pero definitely gusto nila maging high. Kaya nga sila nag-a-addict, eh. Kasi yung feeling of, yung sabi nila, yung ano ba dito? Endorphins, yung gano'n. Yung gusto nila maging happy. Ako kasi pag gusto ko maging happy,
Sorry pero ito ang katotohanan. Kung gusto kong maging happy, kumakain lang ako eh. Particular ang kape. Hindi rin, umiinom din ako ng kape, yon. So, yun po yung aking dahilan, ha? Pero yung iba daw, kaya daw nag-a-addict, dahil kulang, kailangan nila sa trabaho nila, kaya sila nag-a-addict. Paano kaya isa yung mga 24 hours ng 7-Eleven kaya? Tsaka mga Uncle John's. Kasi sila, medyo puyat din sila. Nag-a-addict kaya sila? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Yung mga security guard na nagbabantay sa gabi, nag-a-addict din kaya sila? Hindi kasi... Sorry, wag ko kayo nagagalit ha. Ito hindi naman po pambabara kay PNP Chief. Naintindihan ko. Kaya lang sinusubukan kong unawain eh. Yung sinasabi niyang nag-a-addict sila hindi naman dahil gusto nila mag-addict. Nag-a-addict sila dahil sa trabaho nila na kailangan silang gising. Trabaho natin pero ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung ano natin. Kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Crime. Mas nabobroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot ang report. Kasi sige, subukan mong gumawa ng... And data will back you up on Yeah, that. of course. That it's down what... Parang sabit yun ah. So kung mas nabobroadcast ngayon, di dapat mas marami. Kasi sabi niya, mas takot daw noon ni broadcast, kaya mas marami. Ang gulo. Sir, medyo magulo siya. Magulo. Ulitin natin yung part na yun, ang gulo ah. Pasensya na sir, naguguluhan talaga ako sa inyo po. Mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Crime. Mas nabobroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot ang report. So, kung mas nabobroadcast daw ngayon kaysa dati takot mag-report, anong konklusyon? Sige, subukan mong gumawa ng... And data will back you up on Yeah, that. of course. That it's down what... Yun. Buti ikinorek. Kinorek no reporter, sabi niya, wag na tayo dyan sa hindi magulo yung analogy mo. Dito na lang tayo sa your claim may backup ng data kasi may kopya ako eh. May kopya ako ng script eh. Biro lang Sir, 60%. 60%. 60. Oh, yan. Yan ang idiin natin, 60%. Yan ang soundbites yan eh. Okay? Actually, ganun din naman kay Escudero. Yun din ang soundbite niya eh. Kaya nga, tingnan nyo, nagpa-press con si Escudero. Ang haba ng usapan, umabot ng, mahaba ito, 20 minutes. Pero, ang kanyang unang birada ay yung script na 60%. Pakinggan ninyo ha. Pareho sila ng script ni Marbil. Pakingge. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung first fact, sabi daw ng mga nandun sa kahapon sa Senate hearing, yun yung sa Senate hearing nung kasama si Pangulong Duterte, bumaba daw ang crime. First fact yan. Okay, second. Dito sa LBRMO. Dahil siyempre, sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan kada budget deliberation. So, yung crime index, sir. Ang crime index na... Inuunahan mo naman ate. Minsan yung mga reporter nagmamagaling din, no? Hindi ko alam nagmamagaling ba o kino-coach nila. Hayaan mo magsalita yung nagsasalita. Ay, una-unahan, bida-bida eh. Hindi kasi may mga ganyang, kahit may mga vlogger yung ganyan, may mga nakakasabay akong vlogger. Kunwari may ini-interview, hindi maalala nung nag-i-interview yung words na word na gagamitin. Inuunahan nila. Sa madaling salita, nagmamagaling. Ang dami ko kasi dyan sa press ko na yun na nagmamagaling eh. Tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Diba? Same yung pinipresenta niya ngayon doon sa pinipresenta ni Marbil. Ang galing talaga. Palakpakan. Hindi namin na-booking yun ha. Hindi namin na-booking. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. No, tama, meron ka namang dyan, may punto ka. Mas diba? Hindi tamang comparison. So yung unang 2 taon lang,
Tandaan nyo, sinimula ng war on drugs 2016 pa lamang. Okay na, Anong date go. ng memorandum? Move on. Nung double barrel? Next. July? July 2016. Ayan, turuan nyo. Mga bida-bida, unahan sila. Hindi, July. Alam ko yan. Magaling ako, tol. July. July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay Crime Index, July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 80 plus. 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. Di ba yun din ang sinabi ni Marbil? 60% na mas mataas. Palakpakan natin. Ika nga. Alam na natin. So, ibig sabihin, Talaga. yan o ang script na inilabas. Di ba? Talaga. Nabuking po natin na halatang may hindi ko alam kung saan galing communication yan, pero definitely it came from the palace that the same status ng crime rate. So sa madaling salita, to the rescue sila doon sa isang bagay na idinidiin ng mga tao tungkol sa crime na nangyayari sa kanilang bayan. Okay? Na inilabas doon sa Senate hearing. So sigurado yung PR ng Malacanang sabi, naku po, kailangan natin kontra niya. 60% blah, 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 ganyan. O ipakita, ipalabas, ibigay natin to kay Cheese para sabihin niya. O bigay natin to kay PNP Marbid para sabihin niya. Yan ang tinatawag na booking. Tama, mali. Ay, kayo na lang po humusga. Hindi na ako. Ayoko humusga. Pero ang problema, sana dito tumigil na si Cheese. Sana tumigil na siya dito. Tapos next topic na. Okay na pasok na Nailabas na nila yung yung kanilang script na ilabas na nila. Ang problema, pinaliwanag niya. Doon siya sumablay sa paliwanag. Gusto niyo malaman kung ano yung paliwanag niya na sablay. Pakinggan niyo, ha? Ito. Maraming patayan nga, sir. Kasi Nakso! Tangin ng media yan, sorry, Inuunahan si Cheese. Wag mo na maunahan si Cheese Escudero. Pambihira ka. Maraming patayan, ha? Magaling naman. Ang problema kay Cheese, pinick up niya yun. Mali ang pick up, Tingnan ninyo, ha? Tingnan nyo. 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. maraming patayan nga, sir. Sorry. Nagmamagaling kasi media. Nakakairita. Mas magaling, mas maraming patayan. Maraming patayan. Nag-uunahan Tama. Shh. Ano ba to? Press con to Meron kayo kinakausap, meron kayo Huwag ka naman nagmamagaling, Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Sablay. Sablay dito. Tama sabi nung media, dito sumablay si Cheese Sabi ko dapat hindi mo pinakinggan yung media. Ito naman media Sablay din yung hirit Kasi nga maraming patayan, sabi nung media, 'di ba? Kasi nga may mga patayan noon. Ano 'yun? Yung patayan ng mga adik, patayan, mga drug lord, mga pinapatay noon, adik mga kriminal, 'di ba? So sabi naman nito ni Cheese, oo nga, tama 'yan. Maraming ang pinapatay ngayon noon. Kaya mataas ang crime. So from the very data ninyo na galing sa bibig mo, Senator Cheese Escudero,
na mataas ang crime noong panahon ni Duterte because maraming pinapatay. The question is, sino ba yung namamatay? So sinasabi ninyo maraming pinapapatay nun sa war on drugs. O di ba yan ang kiniklaim ninyo na maraming EJK nung panahon even if it's not really proven na it's EJK, ibig sabihin extrajudicial yung pagkapatay. Ang nangyayari nun, maraming namamatay na mga addict, na mga kriminal, snatcher, lahat namamatay. Correct. So therefore, the crime index on 2016 to 2018 was a result of a war on drugs. So it's not comparing to what's happening now because ang nangyayari sa atin ngayon, hindi namamatay ang mga kriminal. So alayo nung comparison. Mataas ang crime index noon dahil maraming namamatay na kriminal. Ngayon mababa kasi walang namamatay na kriminal. With simple common sense, ano ang mas gusto ninyo? I would rather have na mataas ang crime index dahil maraming namamatay na kriminal kesa sa nabubuhay na kriminal. So instead na naipaliwanag mo na mas maganda nung panahon ngayon kesa noon, mas lumalabas na tama si Duterte na mas maganda noon kasi noon patay ang kriminal, patay ang mga gago. Ngayon, buhay sila. Anak ng weting, sana hindi nyo nalang pinaliwanag. Sumabit pa kayo sa paliwanag. O, ulitin natin yung part na yan ha, kasi nagmagaling naman tong media eh. Sabit eh. As ang krimen nung panahong yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. Maraming patayan nga, sir. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. So they are claiming daw na mas safe no, nakakapaglakad daw kahit anong oras. So mas mataas yung crime nung time ni Duterte. Dami ng patayan. Yun ang sinabit sa amin. Pina-check ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. Hindi ko nga alam kung slight na pinabubulaanan ni Escudero yung ibinigay sa kanila. Okay, binigay. Hindi natin alam kung kaninong nanggaling. Hindi, pero kasi ang dating dito, ewan ko ha, pakiramdam ko, binigay sa kanila. Binigay sa kanya, particular, yung crime index data. Tapos, sabi niya, sandali, may sablay eh. Anyway, para lang masabing sumunod ako doon sa Pangulo o sa Palasyo, I would rather explain it kung bakit tumaas ang crime index. Bahala na kayo kung maintindihan ninyo o hindi. But for me, I think the simple meaning of tumaas ang crime index is namatay ang mga kriminal. Nakita niyo yung paliwanag ni Marbil at paliwanag ni Cheese Escudero? Di ba alayo? Yung paliwanag ni Marbil, halatang-halatang Malacanang script. Ito medyo parang hinaluan niya ng iba. Okay? Na para talaga lumabas na marami kasing crime ngayon eh. Kasi nga namamatay eh, yung mga kriminal. Tama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alangan namang hindi mo bilangin yun. Siya na nga mismo nagsabi. Tinanong ng media, dahil ba sa biktima ng drug war yan? So, syempre, gustong idiin na naman yung drug war. Kaya lang, akala kasi nila na nakakapunto sila doon sa paninira sa drug war. Hindi nila maintindihan. Kasi nga ho, itong mga media na ito, ang motibo lang nila dahil ginipit yung mga amo nilang may-ari ng mga network, dahil nga mga oligarch, may mga kakulangan nung panahon ni Pangulong Duterte, ang nangyari,
kesa na nadidiin si Duterte, yun ang gusto kasi ng taong bayan eh. Yun ang gusto ng tao. Pasensya na ako kayo ha, pero sa ground, salitang kalye, ika nga, mas gusto po namin ang namamatay ang kriminal kesa sa nabubuhay sila. Diyan nagkakaiba ang pag-unawa nitong mga alta sa syudad na ito, etong mga galit kay Duterte, etong mga mayayabang na ito, kesa doon sa mga mamamayang nakakaramdam ng helplessness. Bakit kanyo? Tayo mga nasa middle class o di kaya sa mga lower class, hindi namin maprotektahan ang sarili namin eh. Marami sa amin ang hindi naman nakakabili ng pamprotekta, ng baril, ng mga bulletproof na sasakyan, mga PSPG. Hindi naman po lahat ng karamihan wala naman pong security na mga middle class. Ang usually may security lang at may kakayanan yan yung mga matataas na uri sa lipunan. Ilang porsyento lang yan. Yung mga boss nyo lang yan. Pero kami, na we feel helpless, di ba? Na hindi namin kayang labanan ng kriminal. Mas gusto namin, mawala na lang sila sa mundo na ito. Para mas safety kami. Kaya, tama pa rin yung sinasabi ng mga senador noon sa hearing ni Pangulong Duterte that it was safer noong 2016 to 2018 rather than today. Okay? Today, konti nga namamatay kasi nga nagagawa nila yung krimen nila. At hindi hard ngayon. Walang namamatay na kriminal ngayon. So therefore, kung marang nang mamatay na kriminal, ano nangyayari sa kanila? Nakukulong ba? Hindi din. Nakakapag-bail lang. Eto ha, meron ako mga kilalang investigador na mga pulis. Tanungin ninyo, yung mga petty crimes like yung snatching, mga pagnanakaw ng mga konti-konti, bailable yan eh. Yung iba nga dyan, di ba, nakikita natin sa balita, labas-pasok po sila ng presinto para kung ano nila ni hobby. Ito kasi ang kanilang, sabi nga ng kwento sa akin, ito kasi ang ratio niyan eh. Magnanakaw sila o mag-i-snatch sila o mang-hold up sila ng 10 beses, okay? Tapos, ang ratio doon, 1 beses ka lang makukulong. Tama, mali. Pero yung nanakaw mo na ng 10 beses, naipon mo na yon, na ang porsyento lang ng pang-bail mo doon ay 10% nung nanakaw mo. Good business. Di ba? Halimbawa, nakapagnakaw, halimbawa lamang po, hindi ko alam ang eksaktong status nung bail. Halimbawa, nakapagnakaw ka ng 100,000. Kasi naipon mo yung mga hold up mo, mga snatching mo 100,000, tama mali. Ang bail mo 10,000 lang. So, okay lang. Lugi ka ng 10,000. Pero 100,000 naman ang kinita mo. Ay, may 90,000 ka pang kinita. Kaya daw labas-pasok lang. Nagigets ninyo? Sorry sa term pero nung panahon ni Duterte, ika nga niya sa Davao, pag may snatcher, may kinabukasan may placard na yun dito, wag tularan ng snatcher. Mali. Kasi ang focus nila, maraming namamatay. Iyon ang focus nung script na mataas ang crime index eh. But hindi ang focus sino ba yung namamatay? Mga inosenteng tao ba? O yung mga kriminal? So, crime rate does not equal to safe society. Hindi porket mataas yung crime index ninyo, kasi you may consider it as crime yung pagpatay. Oo, it's legally, it is a crime na pumatay ng magnanakaw.
legally o kaya ng mga addict, legally that is really a crime. I'm not saying, I'm not encouraging people to ito, linawin ko. Hindi ko in-encourage ang mga tao na pumatay ng mga kriminal. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang, kino-compare lang natin yung data and the reality sa ground. Nung panahon ni Duterte, marami nga namamatay pero it feels safe kasi ang namamatay nun, mga damunyo. Yung mga nawawala nun, nagdi-disappear mga damunyo. Ngayon, malaya sila. Wala nga namamatay, pero malaya po sila. Minsan, yung mga snatching, mga holdapa, ay hindi na naibabalita. Hindi na nai-report sa pulis. Naareglo na. So, hindi na nailalagay dun sa crime index ninyo. Di ba po? Yun ang dahilan kung bakit mataas ang crime index nung panahon ni Duterte, pero mas mababa ngayon. At ang punto dyan, mga kababayan, ay yung safe. Yun naman ang sinasabi ng mga senador no sa hearing. It is safer. Wala namang sinabing safe index . Crime index. Ang mas mataas nga noon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang mas safe? Yung noon o yung ngayon? Hindi mo pwedeng idahilan yung crime index para sabihin na mas safe noon. Ay, ngayon pala. Sorry. Tuloy. Mas tahimik ng panahon ni... Maraming pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan. Grabe, no? Grabe yung init ng puwet ng media. Hindi, maraming pinatahimik. Oh, 'di ba? Init ng puwet ng media . Yung media kamping-kampi sa mga sa mga kriminal. Sumusunod sa datos at statistics na sinubmit sa amin noong mga panahong yon ng sarili din niyang administrasyon, ng sarili niyang DILG noon at ng kasalukuyang DILG. Okay, Amor. Ay, Marlon. Yes. Sir, kahapon sa gallery, yung nasa audience, they were cheering him on, malakpak pa nga, tumatawa, every mention ng mga mura. How do you feel about that? Actually, sino ba yung nasa gallery? Piko na piko yung mga media dun sa gallery, no? Parang sabi nila, kawawa naman kaming mga media. Kami yung hari ng Senate . Pero nung nandun si Duterte, hindi kami nakaimik. Ang dami niyang supporter sa crowd. Nagpalakpakan pa. Anong gagawin mo, Senator Jesus Cudero? Kawawa naman kami. Kawawa naman kami. Amin yung Senate pero mukhang na-occupy ni Duterte. Gago! Hindi ko alam . So, baka naman supporter niya. Hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado? Kayo bang nandun? Hindi ko alam . I mean, sir, yung nalo-normalize. Which is not good. Ulitin ko. Lumalabas ang puso ng mga media . Sabi niya, parang yun, kailangan ba ma-normalize daw yon? May humirit na media, that is not good. Gago! Yung humihirit dyan, pwede bang ikaw na lang interviewin? Daldal mo . Pinangungunahan mo yung tinatanong ninyo . Ito, pakinggan nyo. Hindi ko alam . So, baka naman supporter niya. Hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado? Kayo bang nandun? Hindi ko alam . I mean, sir, yung nalo-normalize. Which is not good. Ulitin ko. Pwede mo ma-normalize yun? Which is not good. We don't like it. Because it's our place. But Duterte occupied it. Ay, media. Sana wag tayong mamanhid na okay lang yan at normal yan. Kaya nga sang-ayon ako at tama at kinatigan naman ng chair, si Senator Risa, sa kanyang pinoint out kahapon na wag naman gawin yan dito sa Senado.
Okay, Amor. Sir, pag under oath po ba, pag under oath po, sir, ano po yung implications ng laban bawi sa mga statements? Kasi for example, si former president kahapon, although sinabi niya na may death squad siya, later on, sinabi niya din dun sa hearing na hindi naman talaga death squad. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Ayan. Yung kasunod nito mahaba pa eh. So itutuloy na lang natin sa susunod na video. Okay, ito lang muna tayo. Pag-usapan lang natin yung susunod pa. Haba pa niyan. Marami pa tayong pag-uusapan niyan. Maganda yung usapin na ito. Pero hanggang dito muna tayo. Kasi nga dito, para hindi maiba yung konteksto, dito ho talaga nabuking na there is a PR that came from the palace to say that the crime index was higher noong 2016-2018. Tapos yan din ang pinikap ng mga, siyempre, kasama sa propaganda nila, yung mga bayarang vlogger nila. So yan ang inilabas din ng mga bayarang vlogger. Hindi nila in-explain what really happened. Bakit mataas ang crime index? And why it is safer nung panahon na mataas ang crime index compared to today. The issue is not the crime index, but the issue is it safer today? And who's going to define it? Sino po ba ang magde-define na mas safe? Yung data? O yung mga taong nasa mga barangay, nasa mga ground? Sino ang magde-define nun? Kaya nga mga kababayan, tayo pong mga Pilipino, sabihin natin, malaki ang parte po natin bilang mamamayang Pilipino na magkaroon po ng pagpapahayag, magkaroon ng freedom of speech at sabihin kung ano sa tingin ninyo ang mas safe. Hindi ko po kayo pepuwersahin. I-komento ninyo sa baba. Experience ninyo. Ano ang mas safe, noon o ngayon? Ikwento po ninyo. Kalayaan nyo yan. Walang pepuwersa sa inyo. Na hindi ikwento. Kaya maganda, sulat nyo dyan, sabihin nyo, eto po karanasan ko, eto experience ko, eto nangyari sa akin noon. Eto yung, ganito yung naramdaman ng kamag-anak ko, kunwari kayo ay OFW, ganito yung naramdaman ng mga anak ko, ng mahal ko sa buhay, nung nasa Pilipinas sila, nung panahon ni Duterte, eto kwento nila sa akin, eto sinasabi nila, ngayon, ganito na. Sa inyo namang galing. Kasi yung safety issue, wala naman po yan sa crime index. Kasi nga po, maraming namamatay talaga noon. Marami as in. Diba sabi nga ni Duterte, tataba ang mga isda sa Manila Bay? Nangyari po talagang tumaba. Kaya lang, yung iba nasa Congress. Pati yung buhaya, tumaba ngayon. Dati kasi, ang tumaba mga isda, ngayon mga buhaya. Di ba po? Kaya mga kababayan, ilabas po natin ang saloobin natin. Ilabas po natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa atin. Tayo po ang magsabi. At malaking tulong po yan. Kung isi-share ninyo to, ifa-follow ninyo, mag-subscribe po kayo, at sana kung makatulong sa channel na ito, huwag tayo mag-skip ng ads. Para matulungan po itong channel na to lumago at mag-follow pa yung mga ibang tao para maraman ng ibang tao yung difference ng pagpapaliwanag. Kasi naintindihan ko kung saan ang gagaling si Chris. Si Cheese. Totoo, kung saan ang gagaling si Chris Cheese Escudero. Kasi nga ang dating, parang binigyan siya ng press release. Ito, sabihin mo to. Pero siya, sinabi niya ngayon, pero pinaliwanag din niya, bahala na kayo mag-conclude. Hindi ko alam kung bumabalimbing ba siya o... Kasi ito si Cheese Escudero, playing safe lagi ito eh. Playing safe na tao ito pagdating sa politika. Hindi mo nga alam kung asan ang political leaning nito eh. Playing safe po ito. Pero gayunpaman, ipinaliwanag natin na magkaiba po yung taas ng crime index at saka safety issue na nararamdaman ng tao. 'Di ba? Iyon no ang importante. Kasi ngayon, ang maraming namamatay at saka sinasabi nilang namamatay ng mga kriminal ay wala.
Sabi nga nila, di ba, bloodless. Bloodless. So, buhay na buhay ang mga adik. Buhay na buhay ang... Parang hindi maganda pakinggan yun. Hindi, totoo naman. Buhay na buhay ang mga adik. Nagbablog pa nga yung iba. Di ba? Yung iba, naging influencer din. Tapos yung iba, vlogger din. Dati, nagtago sila Ngayon, namamayagpag sila. Anong mas safe sa inyo? Kayo na magsabi. Okay?